buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Stay connected. Let the redeemed of the Lord say so. And it's very, very important to realize that we have been redeemed by the blood of Jesus. Tuwing dumarating yung mga ganitong mga seasons, nagkakaroon ng special reflection on the death, the resurrection of Jesus. At napakadalas na nabibigyan ng pansin yung mga nagganap. Ano ba mga nangyari nung tinatawag nating Holy Week o nire-recall ng celebration or recollection na ito na tinatawag na Holy Week? At kuminsan hindi masyadong nabibigyan ng pansin ko ano yung mga ideya na itinuro ni Jesus, natatabunan ng mga ano ang mga nangyari. Sa sandaling ito, bibigyan natin ng pansin yung pinakamahalagang katuruan na ibinigay ng Panginoon bago siya dinakip. In fact, kaya siya nadakip, kaya siya pinatay, ay para sa napakahalagang katuruan na ito na dapat nating talagang lubos na ma-i-apply sa ating buhay. Stay connected. Yan ang pamagat ng ating pag-aaral. Aming Diyos, salamat po dahil kami ay connected sa inyo. We are redeemed by the blood of your Son, Jesus. Teach us the finer points of staying connected with you and with your Son, Jesus. Sa sandaling ito, pinagpapasalamat namin ang presensya niyo sa aming buhay. At nawa, Panginoon, kami po inyong pakalinisin. Dinadala namin sa inyo aming puso na madalas ay mapangdaya, nagkakamali, mahina. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At gawin niyo pong ang sandaling ito ay panahon ng pag-iisip, pagbubulay-bulay, para maunawa namin yung halaga ng aming sineselebrate, kine-commemorate na kamatayan ng iyong anak na si Jesus. Teach us, Lord, to stay connected with you. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Bago si Jesus ay naaresto at naipako sa krus, ay may mga turo siya na sunod-sunod na ibinigay sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin, ito talaga ang maimportante, mahalagang bilin na kanyang iniwan. Isa dyan ay nasa John chapter 15, and we shall be reading verses 1 to 2. Sabi ni Jesus, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Dahil nasa probinsya itong sila Jesus, ang kanilang setting ay agricultural. Ang Galilee ay nasa tabi ng malaking lake kung saan may mga mangingisda. At yung mga katabi nito, mga lupain ay mga mayayaman, matatabang lupang maraming mga pananim. Isa dyan yung vine o maaaring sabihin natin, interpret na yan ay yung mga ubas na itinatanim upang kuhanan ng alak at kuhanan ng mga iba't iba pang kagamutan, o maaaring yung vine ito is just a metaphor for a tree, very especially for an olive tree, which means that it is a source of life. In any case, Jesus says, I am the vine, I am the tree. Ang gardener talaga ay ang ating Ama sa langit. At dahil siya ay gardener, pag may nakikita siya mga sanga na hindi naman namumunga, mga natutuyot, pinuputol-putol niya ito. And that is a very basic practice in agriculture. Sabi niya, pinuputol na talaga, pagka hindi pinapakinabangan, inaalis na lang doon dahil ba't nandun pa siya ay tuyo naman, wala namang bunga. At yung mga sanga na mabunga, tinatalbos-talbusan, nililinis-linis para lalong maging mabunga. At sabi niya, the branches that do not bear fruit get cut off from the tree. Maraming interpretation ng mga taong nagbabasa nito mga verses na ito. At ang iba iniisip na yan ay pagka hindi ka mabunga, mawawala ka na naman ng kaligtasan. But that does not seem to be the context in which
the verse is said. Na parang ang sinasabi lang niyan ay, hindi ka na tuloy talaga magkakaroon ng bunga kung hindi ka mabunga dahil ikaw na mismo ang hindi namumunga. The concept here is not eternal life, but fruitfulness. So, the branches that bear fruit stay connected to the tree. And the branches that bear fruit get pruned for more fruitfulness. Agad, malalaman mo kung gusto mong laging nakakonekta doon sa tree, you are nourished. Siyempre, pag naputol ka, yung mga kailangan mong tubig, mga ibang nourishment, hindi na makakarating sa'yo, tuloy-tuloy ka na matutuyo dyan, hindi ka na mamumunga talaga. The secret is to stay connected. And to stay connected, you have to be fruitful. Parang kahit naman sa mga maraming malls ngayon, tinatanggal nung mall yung mga store na hindi nakakamit ng quota ng sales for a year. Halimbawa, kahit willing ka magbayad ng rent, pero ang baba ng sales mo, tinatanggal ka nila, hindi ka nila nire-renew kasi hindi ka mabunga. Ang dapat lumagay sa lugar na nakatayuan mo, yung magre-rent pero magiging mabunga din. Kasi alam niyo naman yung mga mall, meron pa silang porsyento sa benta ng mga nagtitinda sa kanila, mga tindahan doon, kahit na nagbabayad na yung mga yun ng rent. And that is a very similar parallelism na pag hindi ka mamunga, matatanggal ka dyan para yung mas mabunga ang malagay doon. Ano ba yung bunga na pinag-uusapan? May mga nag-iisip na yun yung fruit of the Spirit, pero may konteksto ang bunga na ito na tinutukoy ni Jesus. John 15:3-4. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. This is what makes us believe that Jesus is the salvation dito sa natatanggal na salvation o hindi pagka tinatanggal yung sanga. Kasi sabi niya, you're already clean. Ibig sabihin, saved na kayo. Part na talaga kayo ng pamilya ng Diyos. Pero ang pinag-uusapan natin dito is to remain fruitful. To remain actively involved in the gathering of fruits that God wants us to do. So the major work, which is getting clean, is already done. All that is left to do is to remain fruitful in Jesus. Kaya kung ang tao ay tumanggap na sa Panginoon, hindi na ang problema niya say back or not, dahil ina-assure na nga yun Ang ngayon dapat mong bigyan ng halaga ay mamunga. May bunga ka ba? At ano nga ba yung bunga na yon? John 15:4, no branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Nakakita na ba kayo ng sanga na pinutol na tapos patagal na siya hindi nakakabit sa puno tapos mamumunga pa rin siya? Sabi ni Jesus, hindi. Para kayong mamunga, dapat paragi kayong nakakonekta sa akin. So the secret of fruitfulness is in staying connected. And then Jesus goes on, John 15:5-6. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burnt. So useless na yung branch na hindi nakakonekta kay Jesus as evidenced by fruitlessness. A metaphor, because the Lord likes to speak in metaphors. Mga symbolism, symbolic language, usually exaggerated, which was the style of speaking during his time. John 15:7-8. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is for my God, Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya dinedefine kung ano yung fruit na pinag-uusapan. Pero sabi niya, kung kayo talagang nakakonekta sa akin, konektado tayong dalawa, ano man ang hilingin nyo, ibibigay sa inyo. Sabi, ito ang kaluwalhatian ng aking Ama na kayo ay mamunga at mapatunayan nyo na kayo aking mga alagad. Akala nung iba, lahat ng hiling, dahil Christian ka, pwede mong hilingin. But again, hiling ito, anumang hilingin mo, in connection with your fruitfulness. Whatever here is connected with
fruitfulness. Hindi whatever anything na, Lord, bigyan mo ko ng pulang kotse, gusto ko makalipad, gusto ko, hindi anything like that, but anything within the context of fruitfulness. In other words, believers can ask for whatever they need in fruitfulness, in being fruitful, and to be fruitful. So Lord, gusto ko pong maging fruitful, yung bungang hinahanap niyo at gusto niyo maging bunga ko, gusto kong magkaroon nun, ibigay niyo po yung kailangan ko para ako mamunga ng ganon. Yun ang ipinapangako na ibibigay. That fruitful can ask for anything to be more fruitful. Parang yung parable na yung gumawa ng maraming pera dahil sa ibinigay sa kanyang puhunan, yung pa ang bibigyan ng mas marami pa uli. So ito, yung marami ng bunga, yung pa ang hihilig ng more fruit at bibigyan pa siya. John 15:9, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. Finally, Jesus discusses what the fruit is. And that fruit is love. Yung fruit na binabanggit ng John na ito ay tungkol sa pag-ibig. Finally, dumiretso na siya doon sa tapi. Sabi niya, kung paano ko inibig ng Ama, ganun kayo inibig. Ngayon, manatili kayo na nakikipag-ibigan sa akin. At pag nakikipag-ibigan kayo sa akin, you are like a branch attached to the tree, you will always bear fruit. At ano ang magiging fruit mo? Love din. So, ang pinag-uusapan ditong bunga, pag-ibig, pagiging maibigin. Kaya sabi niya, kung gusto niyo maging maibigin at nakakonect kayo sa akin, lahat ng hilingin nyo tungkol sa pagiging makaibigin, ibibigay ko sa inyo. Anong mga hihilingin mo para maging maibigin? Na ikaw ay maging mapagpatawad, ikaw ay maging mapagpasensya, humaba ang iyong patience with other people, lumawak ang iyong pangunawa. Sabi ni Jesus, pag yan ang mga hiningin nyo sa akin, ask anything in my name and I will do it. Because God will be glorified with what you want to happen. You want to be more loving. And that is God's glory, to love, to be loved, and to love you through me. Ito kasing discussion ng John, masyadong Greek style of discussion of idea. Kaya pag hindi mo sinundan at hindi ka matyaga, magsasawa ka hanggang mapagod ka bago ba mahanap ano ba talaga yung gusto niyan sabihin. But Jesus is trying to say, if you want to remain in me, be loving. Because I am love, and our Father in heaven is love. If you are loving, obviously you are attached to me. But if you are not loving, like a branch that does not bear the fruit of love, obviously you are detached from me. And if you are detached from me, you will be useless. But if you want to really be fruitful, ask for being loving, ask me, and I will give it to you. Naka-confine sa concept of loving yung pangakong ask and it will be given you in this context. So to stay connected and attached means to remain in Jesus' love. Continue a loving relationship with Jesus. John 15:10-11, mas nililinaw na niya ngayon, if you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. So to stay connected, to stay being loved, and to stay being fruitful in love, keep Jesus' commands. Nag-progress yung development ng idea. Luminaw na ngayon ang luminaw, parang isang embudo. Malaki yung bibig nun, pero pag naghulog ka doon, para masalo niya, pero papaliit ng papaliit hanggang mag-shoot ka na yun sa maliit na bibig ng bote kung gusto mo doon ilagay yung ano mang gusto mong i-embudo. So ngayon, nagiging clearer. Sabi niya, keep my commands. Because if you kept my commands, you will be loving. And if you are loving, you will prove that you are connected to me and God will be glorified. And because of that, you will bear more fruit. And what is the fruit? You will become more and more loving.
So the idea to be loving now is to obey the commands of Jesus. Why did Jesus say that? Because the people of his time were very obedient to commands, but not the commands of Jesus. They were very obedient to the commands of Moses. Pag may nagkasala, batuhin hanggang mamatay. They were very obedient to the commands na kailangan wala kang gagawin sa Sabat, kahit na nalulunod na yung kapwa mo, hindi pa ililigtas. Hindi mo na magawa ang gusto mong gawin. Kahit magluto ng pagkain, hindi pwedeng gawin. Pumitas ng prutas para kainin kasi Sabat. Doon nakafocus ang mga Israelites sa commands ni Moses. 10 commands and 613 other instructions and commands. That's what ruled their lives. And because they were very, very focused on the commands that were very legalistic, they lost being loving. Paano ka magiging loving kung bumabato ka na nagkasala hanggang mamatay siya? Paano ka magiging loving nun? Kaya sabi ni Lord, gusto niyo maging loving, ang pagiging loving ang katunayan na kayo'y nakakonekta sa akin, well, obey my commands. To stay connected, it is Jesus' commands, not any other command that people should obey. Ay, anong command daw yun? John 15, 12 to 14. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love is no one than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. Finally, nilinaw ni Jesus. Kaya kung i-connect natin doon sa branch, sa fruitfulness, sinasabi niya, you must be loving. If you are not loving, it means you are not connected to me. But if you stay connected with me, by obeying my command, and what is that command? To love, you will be loving, you will have the fruit of love. And when you have that fruit, it is a proof that you remain in me, that I remain in you, and that glorifies God. So the command is love one another as Jesus loved everyone. Ito ang kaisa-isang utos ni Jesus at ito ang kahuli-hulihang bilin niya bago siya nadakip, inaresto, at ipinako sa krus. That believers should stay connected and fruitful by loving one another. Love is the key. That's why the message of the cross is love. Kung minsan ang ating napapansin, yung dugo, yung sugat, yung sakit, yung hirap, yung hapdi, pero nadaig yun ng pag-ibig ni Jesus. Hindi yun ang nanalo. Hindi yun ang dapat laging pansinin at hindi yun ang dapat matandaan. Dahil si Jesus, habang siya ipinapako, nananalangin siya. At sabi niya, Father, forgive them, for they don't know what they do. Nanaig yung pag-ibig kesa pagkamuhi. Pagka ginawa ka ng masama at gumawa ka rin ng masama, nanalo yung masama. Kasi yun ang last statement, kasamaan din. Pero si Jesus ginagawa ng ganon, umiibig pa rin siya, siya ang nanalo. Kaya sabi niya sa John 15:17, this is my command, love each other. At sabi niya, there is no greater love than somebody dying for a friend. And I'm dying for you. In fact, Jesus died for us. So sabi niya, yan na yung love. Wala nang dapat pang pag-usapan. Yan na ang patunay ng pag-ibig. At yan ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan din kayo. Paano mo bibigyan ng dangal ang alaala ni Jesus na namatay kung hindi ka loving? Kahit ka pa relihiyoso. Kahit sa ulo mo lahat ang verses sa Bible. Kahit may religious title or position ka. Kahit ang ganda-ganda ng ginagawa mo sa religious life mo, laging proper ang iyong diet, proper ang iyong words, proper ang iyong doktrina, pero pag hindi ka loving, nawala lahat yon. Kasi yun lang naman ang command ni Jesus. Isa sa mga dapat na lubos sa maintindihan ng mga Kristiyano ngayon ay yung command ni Jesus ang ipinapasunod niya, hindi yung command ng kung sino-sino. And that command is only one, love. This is Jesus' only command. Kaya nung siya tinanong, ano daw ba ang greatest of all the commandments? Sa Matthew 22, which is the greatest commandment in the law? Yan ang tanong sa kanya.
ng mga guro. Sabi niya, love the Lord your God and love your neighbor as yourself. That is all of the law and all of the prophets. Ang ibig niya sabihin ay, ang lahat-lahat ng kabuuan kung bakit may Diyos, kung bakit may relihiyon, kung bakit may pagtuturo, para kayong magmahalan. Ngayon, kung mamumuhi ka sa kapwa in the name of God, magiging malupit ka and judgmental in the name of God, you miss the point. That love is the greatest theology of all. Because for that theology, Jesus died. And by the power of that theology, Jesus lived again. Love must be victorious. Pag may gumawa sa atin ng mali at sinuklian natin ng mali, talo ang love. Panalo ang bad, talo ang good. Pag may gumawa sa iyo ng masama dahil namumuhi sa iyo, namuhi ka rin, gumawa ka rin ng masama, nanalo yung hatred, natalo yung love. Nanalo si Jesus. Kaya ang bilin niya, love, para panalo rin kayo. Hindi na nanalo yung may gumawa ng mali, mas mali ang gagawin mo. Sinampal ka ng isa, sasampalin mo ng dalawa. Talo ang love. Ang nanalo si Satan. Yun lang ang dibdibin ng Kristiyano, maiiba ang buhay natin. Ang buhay natin araw-araw, ang buhay natin on a monthly basis, yearly basis, maiiba. Jesus died to love. Jesus died for love. And the message of Jesus' life, death, and resurrection is no other than love. The command is to love. How will you apply that in your daily life? If you love only those who love you, even sinners do that. Sabi nga ni Jesus, if you salute those who salute you, even sinners do that. If you do good only to those who do good to you, sabi niya, kahit masasamang tao, ginagawa yun Pero dahil ikaw ay anak ng Diyos, nananalig ka kay Jesus, dapat mong mahigitan ang ginagawa ng mga hindi anak ng Diyos. Ang mga hindi anak ng Diyos, mabait din sa mabait sa kanila. Nagmamahal din sa nagmamahal sa kanila. Nagre-regalo din sa nagre-regalo sa kanila. Kasi sabi niya, kung ganyan ka lang, wala kayong pinag-iba. Dapat iba. Nananalo yung love. Be good at loving, and you will remain attached to Jesus. Pag pinasimple mo yung maraming mga katuruan tungkol sa mga vine branches na yan, pruning and everything and bearing fruit, ito lang yon. Maging mahusay ka sa pagmamahal sa kapwa at mananatili ka na naka-attach, nakakabit, malapit kay Jesus. Be good at loving and you will stay fruitful. Ano yung fruit? More love. Kasi kapapractice mo ng love, mas magiging loving ka. At ganoon ang gusto ng Panginoon. Yung iba sa kanilang spiritual life, maraming fears, maraming concern. Baka matanggal ang salvation ko, baka ako magkamali. Ano ba talagang dapat na baptism? Ano bang dapat kinakain sa Lord's Supper? Ano ba talaga ang proper na ganito? Ano bang pinakamagandang Bible version? Well, these are important things to consider. Pero, pag ang inuna mo, may maging maibigin, nadadaig nun ang lahat ng issue sa buhay. Because love covers a multitude of sins. If you cannot be perfect, may mga pagkukulang ka, may mga kahinaan hanggang hindi mo pa na-overcome, bawiin mo yan by being loving. Because loving covers over a multitude of sins. Na ang Panginoong Jesus ang tinitingnan sa puso mo, hindi yung perfect ka ba, hindi ka ba nagkamali, kundi loving ka ba. At pag mapagmahal ka, tinatawag kang anak ng Diyos, tinatawag kang tunay na alagad ni Jesus. Be good at loving and you need not worry about other things. Because love is the greatest doctrine. If you're going to fail in any of the many teachings, just don't fail in love. And you will be connected to Jesus. Pag may gumagawa sa inyo ng mali, huwag niyong talunin ng mali din. Kasi pag mamalaki mo pa, ipukwento pa sa iba, panalo ka. No. Nanalo si Satan, natalo ang love. Let God win. Let love win. Jesus already won. But you, as a Christian, have to win it every minute,
every day, every week, and make it a point that love wins. That's why do not return evil for evil. Huwag mong susuklian ng mali ang mali kasi ang mananalo, hatred. Natatalo ang love. Maraming complex things in our spirituality. Huwag na nating lutuhin ang ating sarili. Kung hindi kayo specialist, hindi kayo theologian, wala kayong napakaraming oras para busisiin ang kaisa-isang mga teaching, focus on being loving. Respond to what people do to you with love and in love, and you would have fulfilled the greatest commandment of all. Kaya Holy Week or no Holy Week, papanalunin natin yung pag-ibig. Sa inyong mga kilala, mahal sa buhay, miyembro ng pamilya, do you return evil for evil? Gantihan-gantihan? Or do you make love win? This is the concept of the death and the resurrection of Christ. And because He is victorious, we all can be victorious. Kaya sinabi niya, ask anything in my name as far as being loving is concerned, and I'll give it to you. You will have it. Nothing is impossible for those who believe. You can become loving like Jesus. Because Jesus lives in you. At pag nangyari yon, yung resurrection ni Christ, mangyayari sa ating puso. Na buhay, nanalo, nanaig ang kabutihan, ang kabaitan, at pag-ibig. Dear God, sa pagbubulay-bulay namin, lalo ngayong May season na tinatawag na Holy Week, makafocus nawa kami kung saan yung malalalim at mga mahahalagang bagay. Hindi lang sa mga kaganapan ng Holy Week, kundi sa idea, sa teachings na itinuro ng iyong anak na si Jesus. Papaliwanagin mo pa ito sa amin at bigyan mo kami ng kakayahan na ito'y maipamuhay na tuwing merong choice, we will choose to be loving. Kung may mananalo, ang papapanalunin namin, love. We will not let hatred and evil win. And Jesus had already won, we too can win in His name. Pagbulay-bulayan natin ito, mahaba-habang pag-iisip, panalangin kung paano tayo mas magwawagi at kung paano natin papapanalunin ang love over hatred, good over bad, holiness over evil. Dear Lord, teach us. As we become silent before you right now, ipakita mo sa amin at ibunyag mo sa amin ang mga area na nagpapatalo kami, ipinapatalo namin yung love and righteousness and goodness, at nadadaya kami ng sanlibutan. We can be righteous, we can be loving. You promise that you will give it to us when we ask for that fruit. Let's be alone with the Lord. Ponder the meaning of Jesus' command to love. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Stay connected. Magpakailan pa man, magpawalang hanggan, pag-ibig niyo sa akin, di nababago ng hangin, kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magbabago.
Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na. O kaya kanluranin na ang paraan, ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso. Ang isa o 2 kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang 2 hita kung siya'y nakaupo at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito. Maaaring sumali ang 1 hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera. Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya. Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo'y naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sinukob. At marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga kalinga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan.
ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. At sa mga tukso'y tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili, kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili, ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Saan nagmula ang ugaling nagbabalot ng pagkain pag merong handaan? Sobra tayong mapagmahal, lalong-lalo sa kamag-anak, lalo sa kapatid, sa nanay. Kaya pag may handaan tayong pinuntahan at nasarapan tayo, gustong-gusto nating matikman din ng mga kamag-anak natin yung nakain natin. Kaya kung minsan magpaparinig, maghihintay-hintay o diretsahang hihingi para makapagbalot. Hindi kasi natin kayang magsaya na hindi natin isinasali ang mga mahal natin sa buhay. Marami ang pinag-uugatan ng ugaling ito at malalim at matagal na. Halimbawa, ang mga Ifugao, kung may mga kanyaw sila, kaugalian na lahat ng umaten may daladalang ulam pag-uwi. At lahat ng ating mga sinaunang mga tribu, mga lipunang Pilipino, merong ganyang kaugalian. Kaya lang, kung minsan naman dapat isipin natin baka konti lang yung handa, marami pang ibang kakain, tapos gusto mo na makapag-uwi, kaya bibigyan din natin ng hangganan yung ating paigiging maibigin sa ating mga kamag-anak sa pamamagitan ng pag-iisip din kung kaya ba noong may bahay na pauwian lahat ng bisita. Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwina'y naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis
piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdamin bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay, pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Ako'y may katiyakan, walang pagkaalinlangan, sa Kanya na nangako, hindi ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, walang hanggan. Ako'y may katiyakan, walang pagkaalinlangan, sa Kanya na nangako, di ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, walang hanggan. Ang Diyos natin
na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Puso'y may kapayapaan sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin buhay, siya ay ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon man ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas.
mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhayan nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo ay tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhayan nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhayan nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!